Dominant protector. Credit to the author. 1651-60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Wala siyang pagmamahal kay Kuya Duran, at ang puso niya ay kay Josephine. Walang masama sa pananatili dito. Nag-aalala siya sa ugali ni Duran at Josephine sa bahay. Sasang-ayon ba ang nakatagong pamilyang Duran? Sa ganito, naglakas loob ba sila? Hindi naman sa minamaliit ko sila, mapang-uyam na sabi ni Althea. Kaya ko lang silang sirain sa isang pag-iisip lang. Hindi napigilan ni Terence na i-click ang kanyang dila sa mga salita ang sky-class na batang babae na ito ay siguradong masungit, ngunit sa kanyang lakas ng Ice Palace, hindi ito masyadong masasabing iyon. Ang mga batang babae sa sky-class ay kamangha-manghang. Mukhang kailangan kong magsikap pa, sabi ni Terence. Hehehehe. Malamig na tinitigan ni Althea si Terence. Kung gayon, Josephine, sa tingin mo ba ay mabuti para sa akin na manatili dito? Nag-aalala si Melba sa naisip ni Josephine. Ang galing. Sa ganoong paraan, magkakaroon ako ng dalawang ina. Diretsyong sabi ni Josephine. Salamat. Tuwang-tuwa si Melba nang marinig ang sinabi ni Josephine na hinihintay ni Marte na bumalik sina Terence at Josephine dala ang kanyang mga bagahe. Sabay sana silang aalis kinaumagahan pero hindi na bumalik ang dalawa. Madilim na, at tatawagan sana sila ni Marte nang makauwi na sila nang tumunog ang doorbell. Bakit ang aga mo bumalik? Tapos ka na bang mag-impake? Binuksan ni Marte ang pinto at nasa kalagitnaan ng pakikipag-chat kay Josephine nang makita niya ang dalawang tao na nakatayo sa likuran nila. Si Queen at Trixie ay hindi sumama sa kanila sa pagkakataong ito, kaya sina Melba at Althea ang nasa labas. May bisita tayo. Si Marte ay hindi tumingin ng mabuti, ngunit nagtanong ng may pagtataka. Sis! Ang puso ni Melba ay napuno ng lahat ng uri ng emosyon nang makita niya si Martha. Muling bumagsak ang mga luha niya habang humahagulgol. Nagulat si Marte nang may tumawag sa kanya ng sis, at pamilyar din ang boses. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa tao, napatulala. Ikaw si Melba. Sis! Nagmamadaling pumasok si Melba sa kwarto at niyakap si Martha, humihikbi, ate, ako, ito. Melba, ikaw talaga, bumalik ka. Nagalit si Marte kay Melba noon, ngunit pagkatapos ng paliwanag ni Josiah, medyo nabawasan ang galit niya. Nang makita niya ngayon si Melba, hindi niya maiwasang isipin ang nakaraan. Niyakap niya si Melba at tinapik ang kanyang likod na may halong damdamin. Melba, huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Marami ka bang nahirapan doon? Sabihin mo sa akin. Hahayaan kong ilabas ng pamangkin mo ang iyong galit para sa iyo. Pamangkin. Hindi ba si Terence iyon? Halos tumawa ng malakas si Melba sa sinabi ni Martha, ngunit hindi siya umimik dahil hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag. Hindi napigilan ni Terence at Josephine na ngumiti sa isa't isa. Lumabas si Josiah Duran sa kanyang silid sa oras na ito at nakita si Martha at Melba na umiiyak at magkayakap sa isa't isa. Nagulat siya. Anong nangyayari? Dad. Aunties back. Josephine wanted to say mom, pero naalala niya na hindi pa alam ng tatay niya ang totoo. Mahirap ipaliwanag. Mabuti pang tumawag muna siya ng tita. Melba. Nakabalik na si Melba. Bahagyang nagulat si Josiah habang hindi makapaniwalang tumingin sa babae sa tabi ni Martha. Bumalik na ba si Melba? Ako ito, bayaw. Inangat ni Melba ang kanyang ulo at medyo nabalisa. Bro-in-law, bumalik na ako. Buti naman at nakabalik ka na. All these years, nagigilty si bayaw. Hindi kanya dapat dinala sa tagong pamilya ng Duran at pinaghirapan ka. Nalungkot si Josiah nang makita si Melba. Bagamat hindi niya masisisi ang nangyari noon, ito ay dahil sa pamilya Duran. Ang tagong pamilyang Duran ay isa sa mga miyembro ng pamilya ni Josiah, kaya palagi niyang nararamdaman na malaki ang responsibilidad niya rito. Ito ay nakita ni Josiah ang Althea na nakatayo sa pintuan. Sa sandaling ito, sinusukat din ni Althea ang kanyang mga biolohikal na magulang.
Ang dalawang taong ito ay halatang mas matanda kaysa sa panganay na kapatid ni Duran at kay Melba. Isang tingin at masasabi na sila ay mula sa isang mahirap at ordinaryong pamilya. Gayunpaman, ang dekorasyon ng bahay ay napakarangal, na nagpaisip sa Althea tungkol sa kalagayan ng pamilya ni Josephine. Hindi kaya dahil sa pagsusumikap sa kanilang mga unang taon ay naging dahilan ng maagang pagtanda ng dalawang matandang ito. Ito ang aking nakatatandang pinsan. At ang aking nakatatandang pinsan, si Althea. Ipinakilala ni Josephine ang kanyang ama sa Althea, tatay, nanay. Huwag lang tumayo sa pintuan, pumasok tayo sa loob at mag-usap. Good, good. Tingnan mo ang saya ko, hinaranggan ko pa ang pasukan. Pag nakita ito ng mga kapitbahay, siguradong pagtatawanan nila ako. Umiling si Martha na may mapait na ngiti. Pumasok ka at maupo. Pasok ka. Pamangkin ko ito, tama. Althea. Ang ganda ng pangalan. Haha. Tawa ng tawa si Josephine, iniisip, nanay, pamangkin mo ako. Ngunit ang relasyong ito. Josephine, I'm not fit to be here, babalik muna ako. I'll come see you tomorrow morning. Naramdaman ni Terence na medyo hadlang siya rito, ang iba ay negosyo ng pamilya ni Josephine, at wala siyang kailangang gawin. And, gumagana din yan. Tumango si Josephine kay Terence, hindi angkop para kay Terence na naroon. Pagkaalis ni Terence sa bahay ni Josephine, wala siyang pakialam sa resulta ng kanilang talakayan. Hindi siya makasali dito at nagmaneho pabalik sa Charlton Villa. Lumapit sa kanila sina Trixie, Queen, Cheryl, at Yasi nang makapasok sila. Terence, kumusta? At Martha, tinanggap mo na ba sila? Nauna akong bumalik. Hindi ako sumali sa mga detalye. Umiling si Terence na may mapait na ngiti, hindi ako makakasali sa ganitong bagay. Matapos marinig ang mga salita ni Terence, lahat ay tumango sa katahimikan. Tama si Terence, ang iba ay talagang sariling negosyo ng pamilya ni Josephine. Tahimik ang gabi noon, at si Queen ay natulog sa guest room habang sina Cheryl, Yasi, at Trixie ay magkasama sa iisang kwarto. Matagal nang hindi nagkita ang tatlo, at natural na sobrang close. Dahil dito na nanirahan si Trixie bago pa lumala ang kanyang karamdaman, hindi sila estranghero sa isa't isa, at nagsimula silang tumawa at maglaro pagkatapos nilang mapahiga sa kama. Wow! Trixie, ang lamig ng katawan mo. Ang sarap ko lang maibsan ang init. Mamamatay na ako sa init. Sabi ni Yasi habang mahigpit na niyakap si Trixie. Yasi, sinusubukan mo ba akong patayin? Huwag mo akong pisilin ng malalaking boobs mo, masusuffocate ako. Sabi ni Trixie, tinulak siya. Ha! Hindi napigilan ni Cheryl na matawa nang marinig ang usapan ng dalawa. Cheryl sis, mas lalo kang nagiging shield bro, lalo na kapag nakangiti ka. Biglang sabi ni Yasi. 1652. Meron ba? Napakurap si Cheryl. Parang meron. Mahilig din ngumiti si Terence honey. Tumango si Trixie. Baka natuto siya sa akin. Si Cheryl, natural, ay hindi umamin na siya ay nasa ilalim ng impluwensya ni Terence. Og. Si Trixie at Yasi ay hindi nakaimik. Si Terence naman ay nagpatuloy sa pagsasanay sa kanyang silid. Na-trigger siya ng sky class na babae na iyon, Althea, at puno ng fighting spirit at sama ng loob. Hindi ganito ang pakiramdam ni Terence kahit noong kasama niya ang mga nakatatanda, ngunit hindi niya gusto ang batong Althea. Kaya't itinikom ni Terence ang kanyang mga ngipin at nagpatuloy sa pagbuo ng mga bola ng enerhiya. May ideya siya na kung hindi siya magtagumpay, mamamatay siya. Nagpasya siyang gumawa ng super energy ball ngayong gabi. Ang puso ni Terence ay puno ng fighting spirit, at pagkatapos ng dalawang pagkabigo, talagang nagtagumpay siya sa huling pagsubok. Sa pagtingin sa energy ball sa kanyang kamay, si Terence ay tuwang-tuwa. Haha, sa stimulation ng sky class na babae, pinalapot talaga ni Terence ang unang energy ball na sapat lang para makalusot siya mula sa golden class late phase peak hanggang sa earth class early phase. Wow! Gusto talaga ni Terence na tumawa ng malakas, wala pa siyang pag-unlad sa loob ng napakaraming araw, at 2 beses lang siyang nagtangka ngayon. Parang dapat may tumulak sa kanya.
Kung walang tumulak sa kanya, hindi niya mabubuo ang energy ball ng ganoon kabilis. Siyempre, nasanay na si Terence. Matagal na niya itong pinopormahan. Kung hindi, kahit anong pilit ng batong Althea na itulak siya, hindi niya ito magagawa. Masayang tumawa si Terence, ngunit ang energy ball ay sumabog ng malakas. Napatulala si Terence. Ano ang tinatawag na matinding kagalakan ay nagbubunga ng kalungkutan. Ang nasa harap niya ay tinawag na matinding kagalakan ay nagbunga ng kalungkutan sa wakas ay nagawa ni Terence na lumikha ng unang bola ng enerhiya na makakatulong sa kanya na makapasok sa Earth class, at hindi niya sinasadyang napabuga ito sa kanyang kagalakan. F***sake. Nanlaki ang mga mata ni Terence habang nakatingin sa kanyang walang laman na kamay, nanlulumo. Nawala ang energy ball. Hahaha. Hindi napigilan ni Elder George ang pagtawa, wahahaha, namamatay ako sa kakatawa. Ano ang tinatawanan mo pagkatapos mong i-condensed? Tapos ka na ba? Pinandilatan ni Terence si Kuya George, huwag kang tumawa, ano ang tinatawanan mo? Hindi ba pwedeng pinuhin ko lang ng kaunti? Kung matagumpay kong ma-condense ito ng isang beses, magkakaroon ng pangalawang pagkakataon. Huminga ng malalim si Terence at kinalma ang sarili. Handa na siyang bumuo ng susunod na bola ng enerhiya. Gayunpaman, tulad ni Terence na puno ng kumpiyansa, nabigo ang energy ball. Dahil dito, medyo nanlumo si Terence, ngunit hindi siya sumuko. Matapos ayusin ang kanyang estado, nagpatuloy siya sa pagbuo ng mga bola ng enerhiya. Sa pagkakataong ito, mas maingat si Terence. Hindi siya nangahas na magpakita ng bakas ng pagmamataas o pagkainip. Siya ay ganap na nasa isang maingat na saloobin na nagdaragdag ng enerhiya sa bola ng enerhiya ng paunti-unti. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay napuno na ang bola ng enerhiya, at malapit na itong maabot ang antas na itinakda ni Terence para ito ay mag-level up. Huminga ng malalim si Terence at nagpahinga sandali. Hindi siya nangahas na maging mabagal at maingat na nagdagdag muli ng enerhiya sa energy ball. Sa wakas, matagumpay na nakalikha si Terence ng isa pang energy ball. Sa pagkakataong ito, hindi na naglakas loob si Terence na tumawa. Matapos malikha ang bola ng enerhiya, hindi na siya nag-aksaya ng oras at hinigop ito sa kanyang katawan, hinayaan ang bola ng enerhiya na maglabas ng enerhiya sa loob ng kanyang katawan. At kaya, ang lakas ni Terence ay tumaas na parang rocket. Mula sa Golden Class Late Phase Peak hanggang Mystic Early Phase Peak, pagkatapos Mystic Early Phase Peak, Mystic Mid Phase Peak, Mystic Mid Phase Peak, Mystic Late Phase, sa wakas Mystic Late Phase Peak. At ang enerhiya sa loob ng bola ng enerhiya ay hindi pa ganap na nailabas. Si Terence ay parehong nagulat at natuwa parang ito ay gumana sa pagkakataong ito. Hindi siya naglakas loob na magantala at patuloy na naglalabas ng enerhiya ng dahan-dahan, ngunit ang kakaibang bagay ay nangyari sa pagkakataong ito. Bagamat dahan daw ang nilalabas ang enerhiya, huminto ang lakas ni Terence sa Mystic Late Phase Peak. Nang matapos na ilabas ng energy ball ang lahat ng enerhiya nito, si Terence ay Mystic Late Phase Peak pa rin, ngunit sa susunod na sandali, ang kanyang lakas ay nagsimulang muling mawala ng mabilis. Mula sa Mystic Late Phase Peak, para siyang lobo na ipinipisa, bumabagsak hanggang sa isang normal na tao. Hindi. Kumunat ang noo ni Terence. Ang enerhiyang na-absorb niya ay sapat na para makalusot sa Earth class, ngunit bakit hindi siya nakapasok? Hindi ito maisip ni Terence kahit gaano pa niya ito iniisip, kailangan niyang tanungin muli si Elder George, Elder George, bakit hindi pa ako nakaka-level up? Tanungin kita, noong nasa Mystic Late Phase Peak ka, araw-araw kang nagsasanay, sumisip-sip ng chi, pero bakit hindi ka nakalusot? Hindi sinagot ni Elder George ang tanong ni Terence ngunit nagtanong ito pabalik. Ito. Napakurap si Terence, ngunit agad niyang naintindihan ang ibig sabihin ni Elder George, kaya sinasabi mo na ito ay kapareho ng bago pumasok mula sa Mystic Late Phase Peak hanggang Earth class ay hindi madali, ito ay hindi lamang sa sapat na enerhiya, hindi ba? Oo, gaano karaming enerhiya ang mayroon sa espasyo ng Jade. Maaari kang tumago sa lupa class 100 beses, ngunit bakit hindi mo ginawa? Ito ang Loika. Ang paglusot ay nangangailangan ng akumulasyon at swerte, sabi ni Elder George. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng sapat na lakas.
Napakaraming mga shortcut na ang nagawa mo, at hindi ka pa rin nasisiyahan. Totoo yan. Mapait na ngumiti si Terence, pagkatapos, paano kung gagamitin ko ang lahat ng natitirang enerhiya sa energy ball kapag ako ay Mystic Late Phase Peak? Hindi ko alam. Paano ito naiiba sa iyong nakaraang tagumpay sa nakakompress na enerhiya? Ngunit maaari mong subukang muli at tingnan kung may pag-asa pa. Sabi ni Elder George. Subukan natin. Pakiramdam ni Terence ay walang magawa. Punong-puno siya ng kumpiyansa noong una, iniisip na hanggat nabuo ang bola ng enerhiya, maaari siyang makapasok sa Earth class, ngunit ngayon ay tila siya ay masyadong walang muwang. Paano ito naging napakadaling makalusot? Mahirap nang makalusot bago siya nawala ng lakas. Ngayong bumagsak na ang kanyang lakas, natural na mas mahirap itong makalusot. At walang muwang niyang naisip na hanggat nakakakuha siya ng sapat na enerhiya, maaari siyang mag-level up. Nagpahinga sandali si Terence at itinaas ang kanyang lakas sa Golden Class Late Phase Peak muli. Nag-condensed siya ng isa pang energy ball, at sa pagkakataong ito, nagtagumpay siya. 1653. Sa pagkakataong ito, pagkatapos na makapasok si Terence sa Mystic Late Phase Peak, inilabas niya ang lahat ng natitirang enerhiya sa energy ball. Isang malakas na, boom, ang umalangaw-ngaw, at ang resulta ay ang inaasahan ni Terence. Hindi lamang siya nag-level up, ngunit lahat ng kanyang mga meridian ay nasira. Parang imposible talaga. Bumantong hininga si Terence, huwag mong sabihin sa akin. Kailangan nating maghintay hanggang sa susunod na tagsibol. Ngunit ang oras ay hindi naghihintay sa tao, hindi ako makapaghintay ng ganoon katagal. Wala akong magagawa dito. Ngunit maaari mong tanungin ang Althea, baka magkaroon siya ng paraan siya ay isang sky class pagkatapos ng lahat. Elder George, sabihin mo sa akin ang totoo, ano ang lakas mo? Biglang may naisip na tanong si Terence. Isang tanong na matagal na niyang gustong itanong. Ako. Hindi ako sigurado. Umiling si Elder George, bumantong hininga. Ang Jade Space na ito ay isang aparisyon ko lamang, hindi ang aking tunay na katawan. Lahat ng alaala ko ay hindi pa na-unlock. Tanging kapag nilinang mo ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery ay maa-unlock ko ang ilan sa aking mga alaala. Kaya lang wala akong maitutulong sa iyo ngayon. Hindi kumpleto ang memorya ko. Naiintindihan ko. Tanungin ko bukas ang Althea girl na iyon. Siguro kailangan kong ibaba ang ulo ko sa pagkakataong ito. Tumango si Terence. Hindi gustong ibaba ni Terence ang kanyang ulo sa Althea, ngunit wala siyang pagpipilian. Sa lahat ng taong kilala niya, ang Althea ang pinakamataas na antas. Kung maaari pa siyang makipag-ugnayan sa kanyang amo, maaari niyang tanungin ito, ngunit wala na siyang narinig mula rito mula nang umalis siya. Limitado ang alam ng matandang Lin. Pagkatapos ng isang gabing pahinga, si Terence ay nagmaneho papunta sa bahay ni Josephine ng madaling araw. Hindi niya alam kung paano napunta ang pag-uusap ng pamilya ni Josephine kay Althea at Trixie, at kung nakilala nila ang isa't isa. Bagamat naisip ni Terence na hindi ito dapat maging malaking problema, medyo nag-aalala pa rin siya habang nasa daan. Ngunit nang makita niya ang ngiti sa mukha ni Josephine nang buksan niya ang pinto, ang kinakabahang puso ni Terence ay agad na lumuwag. Tila nalutas na ang problema sa pamilya ni Josephine. Paano na? Naayos mo na ba ang lahat? Hininaan ni Terence ang kanyang boses. Naayos na ang lahat, walang problema, kontento na ang lahat. Tumango si Josephine. Mabuti yan. Nakahinga ng maluwag si Terence. Josephine, si Terence ba? Mabilis na papasukin siya para magbigay galang sa kanyang pangalawang biyenan. Umalangaw-ngaw ang boses ni Martha na sinundan ng tunog ng mga yabag. Sis, huwag kang ngang magsalita ng kalokohan. What second mother-in-law? That's so unpleasant to hear. Hindi ba tayo nagkasundo na ako pa rin ang magiging tiyahin ni Josephine sa harap ng mga outsiders? Si Melba ang nagsalita, at sumunod siya sa likuran ni Martha, medyo nahihiya. Hindi ba't sa harap ng mga tao sa labas? At ngayon, wala sila sa harap ng mga taga-labas, kundi sa harap ng sarili nilang pamilya. Siya ang manugang natin, Terence, kumusta na siyang outsider? Masanay ka na Melba. Hindi ba napagkasunduan natin kahapon na dito na tayo titira mula ngayon?
Mrs. sabi ni Duran. Haha, biyenan ko siya, pero hindi pa kami kasal ni Josephine, kaya Tita Melba na lang ang itatawag ko sa'yo. Si Martha naman, Tita Wang o Tita Duran ang itatawag ko sa'yo. Sabi ni Terence. Ang ina ni Josephine ay tinawag na Martha, at ang pangalan ni Melba ay Melba Wang. Iyon ang tanging paraan upang maiiba sila ni Terence. Sige, tawagin natin siyang ganyan. Tumango si Melba. Althea, anong ginagawa mo? Moldite kang bata, dali-dali kang sumalubong sa bayaw mo. Pagkatapos ng lahat, sila ay mag-ina, at pagkatapos ng isang gabi, nagkakilala sina Martha at Althea. Wala siyang pakialam kung si Althea ay isang Sky Class o ang Sect Master ng Ice Palace. Siya ay ang kanyang sariling laman at dugo, kung tutuusin, kaya hindi siya nagpigil ng kausapin siya. O ay dahil ayaw niyang pag-usapan ito ng mga kapitbahay pagkatapos nilang malaman ang katotohanan. Para naman sa Althea, natural niyang tinawag si Melba na Tia. Sa katunayan, ang pamilyang ito ng apat ay karaniwang katumbas ng 2 ina at 2 anak. She's a little Sky Class girl, syempre magkakaroon siya ng sarili niyang pride. Masyadong mababa ang lakas ng bayaw ko, mababa ang tingin niya sa kanya. Panunuya ni Terence. Malamig na tinitigan ni Althea si Terence, asar. Hindi niya gusto ang lalaking ito na pinaglalaroan. Kung hindi dahil kina Josephine at Trixie, wala siyang kinalaman kay Terence bilang isang Sky Class Master. At ang lalaking ito ay sobrang nakakainis, hindi man lang siya nirerespeto, at talagang binigyan siya ng palayaw na, Heaven Rank Little Girl. Anong uri ng magulong palayaw ito, napakasakit pakinggan. Sino ang maglalakas loob na tawagin siyang Sky Class Little Girl sa harap ng Master ng Ice Palace? Naiinis si Althea, ngunit bago pa siya makapagsalita ng anuman, sinimulan na siya ni Martha na magalit. Althea, I asked you to come over. Kawawang bata ka, itinatapon ng Moldite na tago na pamilyang Duran na iyon. Huli na ngayon, kung hindi Lil, Terence sana ang naging boyfriend mo, hindi si Josephine. Nagpatuloy si Martha. Muntik nang bumagsak si Althea sa lupa matapos marinig ang sinabi ni Martha. Terence. Ano bang maganda sa lalaking ito? Sinabi pa niya na huli na siya ng isang hakbang. Kahit na siya ay isang hakbang ng maaga, hindi siya maaaring dumating upang mahanap siya, tama? Bro-in-law. Hinihintay ko ang araw na malampasan mo ang Sky Class at maging isang Mystic First Level Refiner. Sabi ni Althea sa nagngangalit na mga ngipin. Naku, malapit na, pero natatakot lang ako na hindi ka matanggap ni Josephine. Mahinang sabi ni Terence. Anong ibig mong sabihin sa hindi pagtanggap? Anong pinag-uusapan nyo? Hindi naintindihan ni Josephine ang sinasabi ni Terence. Wala lang, sabi ni Althea na may madilim na mukha. Sa tanghali, nag-book si Terence ng mesa sa business hotel at inimbitahan ang pamilya ni Josephine para sa tanghalian. Sina Cheryl, Yasi, at Queen ay natural ding dumating. Ngayong tapos na ang pamilya ni Josephine, hindi na napipilitan ang grupo. Lahat sila ay masayang nagkukwentuhan at nagtatawanan. Tanging ang batong Althea lang ang malamig at seryoso pa rin. Pinilit lang niyang ngumiti nang batiin siya ni Martha, tinatamasa ang init ng pamilya. Bamantong hininga si Martha habang kumakain sila. Tumingin siya kay Josephine at pagkatapos ay sa Althea, ngayong alam kong hindi ko sariling anak si Josephine, hindi ko na siya kayang pag-usapan tulad ng dati. Kung gusto mo ang gawaing ito, maaari kang pumunta para bumoto para sa rekomendasyon at buwan ng boto. Ang iyong suporta ay ang aking pinakamalaking pagganyak. 1654. Mama, ano bang sinasabi mo? Anak mo pa rin ako, dati, at ako pa rin. Maaari mong sabihin ang anumang gusto mo, nakikinig ako. Sabi ni Josephine. Oo, dapat akong maging mas maingat. Ayokong kamuhian ako ni Josephine. Ngumiti si Melba. Babalik ako sa Ice Palace kalaunan iiwan ko sila mama at tita dito. Josephine, alagaan mo sila para sa akin. Napabuntong hininga si Althea. Bagamat nasiyahan siya sa init ng isang pamilya, malayo ito sa kanya. Pagkatapos bumalik sa Ice Palace, siya pa rin ang mataas at makapangyarihang Palace Master.
Pagkatapos kumain, handa na ang mga magulang ni Terence, Josephine, Trixie, Queen, Melba, Althea, at Josephine na pumunta sa Hidden House Duran. Gustong sabihin ni Melba kay Elder Duran na siya ay mananatili sa Starfield, ngunit hindi siya nang ahas na sabihin ito sa kanyang sarili. Hinayaan lang niya si Althea na gawin ito. Gusto rin pumunta ni na Miss at Yasi, pero ito ang birthday party ng Hidden Duran family. Hindi sila kamag-anak ng pamilyang Duran, kaya wala silang dahilan para pumunta. Tsaka wala naman masyadong point sa pagpunta, kaya nanatili sa bahay sina Cheryl at Yasi. Terence, sumama ka sa akin. Bago umalis, tinawag ni Althea si Terence sa kwarto ni Josephine mag-isa. Oh! Nagulat si Terence, ngunit matapos makita ang tingin na ibinibigay sa kanya ni Josephine, sinundan pa rin niya si Althea sa kanyang silid. Hindi ka pa nakakabawi ng lakas mo. Tumingin si Althea kay Terence pagkatapos pumasok sa silid. Hindi pa. May paraan ka ba? Bahagyang nagulat si Terence na sasabihin ito sa kanya ng Althea, ngunit naisip niya na maaaring may sinabi sa kanya si Josephine kagabi. Kung hindi lang si Josephine ang nagsalita para sa iyo, hindi na sana ako mag-abala pang isipin ka, dagdag ni Althea. Ha! Natawa si Terence sa sarili. Oo, siya ay isang mastiko, ngunit ngayon siya ay hindi kahit na mastiko. Kung hindi dahil sa nepotismong ito, bakit siya gugugol ng maraming oras at pagsisikap sa Althea? Ngunit si Terence ay isang mapagmataas at matigas ang ulo na tao. Pagkatapos tumawa, ang tanging sinabi niya, isipin mo na itong pangalawang pabor na utang ko sa iyo. Kung may pagkakataon, ibabalik ko sa iyo ang lahat. Hindi na kailangan iyon. Kanina ko pa iniisip, pero hindi pa rin kita matutulungan sa pagkakataong ito. Kung si Trixie, maaari kong gamitin ang sarili kong chi para pilitin ang aking chi sa kanyang katawan para tulungan siyang makalusot. Mas gugustuhin kong mawala ng kaunting lakas. Hanggat masaya sina Trixie, Josephine, at nanay, tutulungan kita. Gayunpaman, ang aming mga pangangatawan ay malayo sa pamamaraan ng paglilinang. Narinig ko mula kay Trixie na nililinang mo ang isang paraan ng paglilinang ng katangian ng Yang. Ibinigay ko sa iyo ang aking Zinchi, at nabaliw ka talaga. Hindi mo maaaring gawing sarili mo ang tunay kong chi. Sumangayon si Terence sa batong Althea. Kung ito ay isang maliit na halaga lamang ng iba't ibang uri ng chi, maaari niya itong pilitin, ngunit napakaraming iba't ibang uri ng chi. Hindi niya kaya. Sa puntong ito, nagsisimula ng inggit si Terence kay Natoy napakaganda ng mga sining ng practitioner ng lalaking ito. Kaya niyang pinuhin ang iba't ibang uri ng chi mula sa iba't ibang tao, at wala siyang tinanggihan. Si Terence, sa kabilang banda, ay ganap na kabaligtaran, kaya niyang gawing chi ng ibang tao ang lahat ng enerhiya sa kanyang katawan, hanggat gusto niya. Ito ay ganap na kabaligtaran ng Natoy. Parehong may kanya-kanyang lakas, ngunit sa puntong ito, ang sining ng practitioner ni Natoy ay mas kapaki-pakinabang kay Terence. Kung gayon, maliban sa paghihintay para sa susunod na tagsibol para makagawa ako ng panlunas, wala na bang ibang paraan para ma-detoxify ito? Tanong ni Terence, medyo nabigo. Hindi ko pa naiisip, pero ayon sa mga obserbasyon ko, dapat may paraan ka para mabilis na mabawi ang iyong lakas, di ba? Sinugo ni Natoy ang lahat ng iyong lakas ng tuyo, at nakabawi ka sa isang gabi, at nakalusot pa. Walang paraan na magagawa mo iyon ng walang lihim na pamamaraan, sabi ni Althea. Totoo yan. Walang itinago si Terence, nangyari ito sa teritoryo ng sekta, at walang paraan na hindi alam ng sect master ang tungkol dito. Hindi lang niya alam ang mga detalye, kaya nagsalita siya ng tapat, maraming beses kung sinubukang bumawi, ngunit kapag nalaman ko na, babagsak na parang tubig ang lakas ko, kaya pansamantala lang akong makakabalik sa Golden Class Late Phase Peak. Gusto mo bang gamitin ang paraang ito para makapasok sa Earth Class? Napakatalino ng Althea at naunawaan kaagad ang intensyon ni Terence. Kung tutuusin, alam ni Terence na mawawalan siya ng lakas kapag nakabawi siya kay Mystic, ngunit nakabawi pa rin siya ng maraming beses. Malinaw na gusto niyang gamitin ang pamamaraang ito para direktang makapasok sa Earth Class. Kung hindi, susuko siya kung hindi siya makarecover ng isang beses o dalawang beses paano siya makakabawi ng maraming beses. Oo, ako nga. Tumango si Terence.
Kung gayon, ano ang pinakamaraming mababawi mo? Tanong ni Althea pagkatapos ng sandaling katahimikan. Mystic Late Phase Peak. Maaari pa akong lumayo, ngunit nalilimitahan ako ng dati kong antas ng lakas. Hindi ako nakalusot sa Earth class noon, kaya hindi ako nakalusot kahit na nakarecover na ako. Mahirap humanap ng pagkakataong makalusot, sabi ni Terence. Oh, naaabot mo ba ang Mystic Late Phase Peak sa isang lakad? Medyo nagulat si Althea, hindi niya akalain na magiging ganito kalakas si Terence. Ayos lang, ngunit wala itong gaanong silbi. Kung hindi ako makalusot, babagsak pa rin ito. Sabi ni Terence. Kung ganoon nga ang kaso, mayroon akong paraan para makapasok ka sa Earth class. Ngunit magkakaroon ng ilang disadvantages. Nakasimangot na sabi ni Althea pagkatapos mag-alinlangan. Sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Tanong ni Terence. Hanggat may pag-asa, ayos lang. May dala ka pa bang chi gathering pill na iyon? Naaalala ko na sinabi mo na mayroon kang chi gathering pill, at gusto mong ipagpalit ito sa fire spirit fruit, sabi ni Althea. Oo, nandito pa rin. Tumango si Terence, mahinang nahulaan kung ano ang gustong sabihin ng Althea. Ibig mong sabihin, gusto mong inumin ko ang chi gathering pill. Hindi ba ang pill para sa Earth class ay nasa late phase na peak upang makapasok sa Sky class? Maaari mong kunin ito kapag nakapasok ka sa Earth class, ngunit sayang ito. Ang Chi Gathering Pill ay maaaring gamitin bilang isang experience pill, o bilang isang miracle pill para makalusot sa hadlang, sabi ng Althea. Ngunit pagkatapos mong inumin ito ng isang beses, ang Chi sa kalikasan ay mawawala ang epekto nito sa iyo. Kung gusto mong magtanim muli, maaari ka lamang umasa sa pag-inom ng mas maraming Chi Gathering Pill para palakasin ang iyong lakas, dahil ang Chi sa loob nito ay napakalinis ng palasyo, kahit na ang espiritu nito ay napakadalisay. Kaya ganito. Nakahinga ng maluwag si Terence matapos marinig ang mga salita ni Althea. Ang Chi ng natural na mundo ay wala ng silbi kay Terence, at sa mga tuntunin ng dalisay na enerhiya, ano ang maaaring mas dalisay kaysa sa espasyo ng Jade? 1655. Ito ang pinakadalisay na anyo ng primordial energy, at maaari itong gawing anumang uri ng totoong chi na gusto nito. Kung tungkol sa chi gathering elixir, malamang na ito ay kasing dalisay ng enerhiya sa Jade Space, o marahil ay mas masahol pa. Kaya naman, hindi nag-alala si Terence tungkol sa mga side effect ng tableta, na naging dahilan upang hindi siya makapagpatuloy ng pagsasanay. Gayunpaman, sayang ang pag-aaksaya nitong Chi Gathering Pill ng ganoon lang. Malamang na si Terence lang ang gagamit nito kapag tumagos mula sa Mystic hanggang sa lupa. Ngunit wala nang mas mabuting paraan ngayon, nagpapasalamat na si Terence sa langit at lupa para dito. Gusto mong kunin. Nakita ng Althea ang ekspresyon ni Terence at nahulaan niya kung ano ang iniisip niya. Oo. Iyan lang ang tanging paraan ngayon, bakit hindi? Hindi ito itinanggi ni Terence. Naisip mo na ba ang mga kahihinatnan? Malamang na mananatili ka sa Earth class sa natitirang bahagi ng iyong buhay, kung hindi ka maaaring maging isang refiner at magpatuloy sa paggawa ng Chi Gathering Pills. Paalala ni Althea. Imposible iyon. Sabi ni Terence. Ikaw. Naasar si Althea. Maganda ang kanyang intensyon, ngunit kung si Terence ay mananatili sa Earth class sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, ano ang mangyayari kay Trixie? Si Josephine ay isang normal na tao, kaya wala siyang pakialam, ngunit si Trixie ay isang taong gustong ituloy ang landas ng langit. Hindi siya maaaring maging partner ng isang Earth class practitioner, kaya para kay Trixie, gusto ni Althea na hikayatin si Terence na sumuko, ngunit si Terence ay tila walang pakialam sa mga bahid ng Chi Gathering Pill. Salamat. Iinom ako ngayon ng Chi Gathering Pill. Gusto kong makalusot sa Earth class bago tayo umalis. Sabi ni Terence. Pag-isipan mong mabuti. Huwag mong saktan ang iyong sarili at ang iba. Ang paghihintay ng isang taon ay maaaring hindi isang malaking bagay. Sabi ni Althea. Ha, Sky class little girl, natatakot ka ba na manatili ako sa Earth class magpakailanman, at hindi kita mapapangasawa? Lumingon si Terence at nangaasar. Get lost? Sabi niya. Walang pakialam na sinabi ni Althea ang salitang ito. Nag-aapoy ang galit sa kanyang puso. Ayaw na niyang pakialaman ang lalaking ito.
Kung gusto niyang kumain, pagkatapos ay kumain. Sinong nagmamalasakit? Kaya, nakahanap si Terence ng isang tahimik na silid sa bahay ni Josephine at sinimulan ang kanyang pambihirang paglalakbay. Ayon sa nakaraang karanasan ni Terence, inihanda niya ang chi gathering pill at inilagay ito sa kanyang tabi, pagkatapos ay pumasok sa Jade Space upang bumuo ng energy ball. Dahil sa kanyang nakaraang karanasan, ang bilis at kalidad ng bola ng enerhiya sa pagkakataong ito ay lubos na napabuti. Hindi niya kailangan ng pangalawang pagkakataon. Hindi nag-alala si Terence tungkol doon kung nabigo siya sa unang pagkakataon, kailangan lang niyang subukan sa pangalawang pagkakataon. Mag-aaksaya lang ito ng kaunting oras, ngunit ang bagay ay kailangan niyang uminom ng tableta sa sandaling naabot niya ang Mystic Late Phase Peak, kailangan niyang gamitin ito sa tamang oras. Sinabi rin ito ng Althea ang chi gathering pill na ito ay maaaring gamitin bilang isang experience pill, o bilang isang miracle pill para makalusot. Mayroong dalawang magkaibang epekto, ngunit ginamit ito ni Terence bilang isang miracle pill para makalusot. Paano kung hindi niya naabot ang Mystic Late Phase Peak bago uminom ng pill? Kung ginamit lang niya ang experience pill at hindi siya nakalusot, masisira siya. Kung huli na niya itong ininom at nawala ng panibagong level, katumbas pa rin ito ng isang experience pill. Kaya naman, hindi niya kayang palampasin ang pagkakataong ito. Pagkatapos huminga ng malalim, mabilis na hinigop ni Terence ang enerhiya sa kanyang katawan at ginamit ang enerhiya para makalusot. Ang kanyang lakas ay patuloy na tumataas, mula sa Golden Class Late Phase Peak hanggang sa Mystic Late Phase Peak. Sa isang iglap, lumabas si Terence sa Jade Space, ngunit ang kanyang katawan ay nagpapalipat-lipat pa rin ng sining ng Dragon Mastery upang kontrolin ang bola ng enerhiya upang dahan-daang ilabas ang natitirang enerhiya. Sa ganitong paraan, hindi agad bababa si Terence ng isang level, at ang natitirang enerhiya ay hindi sisubog sa mga meridian ni Terence. Kinuha ni Terence ang tableta at nilunok ito. Sa isang iglap, isang mainit na agos ang dumaloy mula sa kanyang tiyan patungo sa iba pang bahagi ng kanyang katawan, na sinundan ng isang nasusunog na sensasyon na parang lahat ng kanyang mga meridian ay nagliliyab. Hindi sinubukan ni Terence na pigilan ito, ngunit hayaan itong bumuo ng natural. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at naghintay ng susunod na pag-unlad. Pagkatapos ng lahat, hindi alam ni Terence kung ano ang magiging tableta, at sinusubukan lang niya ito. Palakas ng palakas ang apoy, at naramdaman ni Terence na parang sinusunog niya ang sarili niya. Ngunit kahit na ganoon, nagngangalit si Terence at nagtiyaga. Ang pakiramdam na ito ay pamilyar, medyo katulad ng natural na pakiramdam ng kanyang unang tagumpay, ngunit ito ay medyo naiiba. Mayroon din itong nag-aapoy na init ng i-compress niya ang kanyang chi upang puwersahin ang isang pambihirang tagumpay. Hindi ganoon kalaki, ngunit naramdaman ni Terence na ang kanyang damit ay malapit ng masunog. Ngunit kahit na ano, ito ay isang magandang bagay. Si Terence ay malungkot, ngunit siya ay masaya. Ang mas masakit, mas naramdaman niya ang parehong naramdaman niya noong siya ay nasira, at mas kalmado ang kanyang pakiramdam. Kung wala siyang maramdaman, ma-depress siya, dahil ang chi gathering pill ang huling pagkakataon niya. Ang bola ng enerhiya sa kanyang katawan ay natapos na sa wakas na ilabas ang lahat ng enerhiya nito, ngunit ang nagpasaya kay Terence ay ang kanyang lakas ay hindi nagsimulang mawala. Sa isang iglap, ang lahat ng langit at lupa na lingchi sa hangin ay nagtipon at umikot sa itaas ng ulo ni Terence, na bumubuo ng napakahinang puyaw ng tubig. Tama ang Althea, ang chi ng natural na mundo ay nakakaawa, lalo na sa lungsod. Gayunpaman, ang chi na ito ay automatikong natipon lamang kapag siya ay pumapasok. Nalampasan ni Terence ang oras na ito gamit ang chi gathering pill, hindi ang chi, kaya hindi mahalaga kung gaano karami ang chi niya. Ang chi ng langit at lupa, sa madaling salita, ay tumunog sa chi sa katawan ni Terence, mabilis na umiikot sa kanyang katawan, pabilis ng pabilis, at naramdaman ni Terence ang pagtaas ng temperatura ng kanyang katawan. Naaamoy pa ni Terence ang isang bagay na nasusunog, iyon ay ang kanyang damit, lahat sila ay nasunog sa mga piraso at nahulog sa lupa. Ngunit hindi na iyon pinansin ni Terence, basta makalusot siya, susunugin niya ang bahay. Sa karamihan, hihilingin niya kay Matabang Lay na humanap ng ibang magpaparenovate nito.
Ang mga nakaraang tagumpay ni Terence ay ginawa lahat sa Jade Space, at ang mga nasunog na damit ay mga virtual na damit sa Jade Space, kaya hindi ito nakaapekto sa labas ng mundo. Ngunit sa pagkakataong ito, lumusot si Terence sa labas ng Jade Space, kaya medyo malaki ito. Bagamat hindi maramdaman ng mga ordinaryong tao ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa, nararamdaman nila ang kristal na asukal. 1656. Tumingin siya sa kwarto ni Terence at hindi niya maiwasang sumimangot. Mukhang malapit nang makalusot si Terence, ngunit uminom pa rin siya ng chi gathering pill. Hindi alam ng Althea kung saan nanggaling ang kumpiyansa ni Terence. Ayon sa obserbasyon ni Althea kay Terence, palaging itinatago ng taong ito ang kanyang mga trompeta kapag gumagawa siya ng mga bagay, at marami siya sa mga ito kaya nakakalito. Posible kayang si Terence ay may ilang trump card sa pagkakataong ito. Sa pag-iisip hanggang sa puntong ito, biglang nakaramdam ng kaunting pag-aalala si Althea. Nangangahulugan ito na si Terence ay talagang may posibilidad na malampasan ang sky class at makapasok sa landas ng langit. At maaari ba talaga siyang maging isang mystic first level refiner? Kung talagang ginawa ito ni Terence, dapat ba niyang tuparin ang kanyang pangako at maging kanyang munting asawa? Hindi maiwasang mamula ng bahagya ang mukha ni Althea, at pagkatapos ay naging itim. Hindi ito maaaring tama. Hindi naman dapat ganoon kalakas ang lalaking ito, diba? Sobra akong nag-aalala, isa lang siyang mystic, at kakapasok lang niya sa Earth class pagkatapos uminom ng chi gathering pill, paano siya may kukumpara sa langit? Dagdag pa, si Terence ay hindi pa isang golden class first level, paano siya magiging isang mystic class first level? Imposible. Inaaliw ni Althea ang sarili sa kanyang puso. Ngunit, habang ang mga normal na tao ay hindi nakakaramdam ng chi, ang nasusunog na amoy ay isang bagay na naaamoy ng mga normal na tao. Ang pinakakinakabahan ng mga tao ay sina Josephine at Trixie. Tumingin si Josephine sa nakasarang pinto at nagtanong, "Is Althea sis, magiging okay ba si Terence?" Palagay ko hindi. Hindi rin alam ni Althea, hindi pa siya umiinom ng tableta noon, at wala ring sinuman mula sa Ice Palace. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari pagkatapos kunin ito, kaya hindi malinaw na sagot ang naibigay niya. Habang nag-uusap sila, nakarinig sila ng malakas na boom mula sa saradong pinto. Nakakabingi na maging ang lupa ay nanginag. Ang malakas na ingay ay bumulaga sa pamilya ni Josephine. Anong problema? May nangyari ba kay Terence, honey? Nagpapanik si Trixie. Nauna na siyang pumasok sa unang bahagi ng golden class mula sa isang normal na tao, ngunit hindi siya gumawa ng ganoong kalaking ingay. Kaya napalundag siya ng malakas na tunog ni Terence, hindi naman sasabog si Terence, honey, diba? Oo, Ice Althea sis, anong nangyari kay Terence? Tara, tingnan natin. Nagpapanik si Josephine. Si Marte at Melba ay lubhang nababalisa. Kung tutusin, manugang nila si Terence, at hindi nila alam kung ano ang nangyari sa malakas na ingay na iyon. Napatingin sila kay Althea, hindi alam ang gagawin. Tingnan mo. Medyo nag-alinlangan pa si Althea, hindi ako maistorbo kapag pumapasok ako. Bakit hindi muna ako tumingin? Maghintay ka muna dito. Tutal, practitioner din ako, sky class late phase peak. Kaya kung itago ang aura ko at hindi makagambala sa pambihirang tagumpay ni Terence. Mabuti iyan. Sister Althea, dal-iyan mo at tingnan. Sabi ni Josephine, nagpapanik. Walang magawa ang Althea tungkol dito, siya ang pinakamalakas dito, at siya lang ang makakarating at makita kung ano ang nangyayari. Ito ang unang pagkakataon na nakarinig siya ng pagsabog habang nagsasanay, at wala siyang gaanong karanasan dito. Maingat siyang pumunta sa silid ni Terence, itinago ang kanyang presensya, at itinulak ang pinto. Itinaas niya ang kanyang ulo upang tingnan kung ano ang nangyayari nang bigla niyang napagtanto na si Terence ay nakaupo sa lupa na hubot-hubad. Ito ang unang pagkakataon na nakakita si Althea ng isang mature na lalaki na walang damit. Natigilan si Althea at medyo natalo. Ano ang ginagawa nitong Terence, nagsasanay ng walang damit? Napasigaw si Althea, tinulak ang pinto, at tumakbo palabas ng kwarto na may pulang mukha. Nagulat talaga siya. Gayunpaman, isang bagay ang sigurado, si Terence ay ganap na maayos.
Maliban sa walang suot na damit, siya ay ganap na walang sira. Anong problema, kapatid na Althea, ano ang nangyari kay Terence? Mabilis na tanong ni Josephine, iniisip na may nakitang nakakatakot ang Althea. Oo, ano ang problema sa asawa ni Terence, senior sister? Gulat na sabi ni Trixie. It's fine. He's fine. Namula ang mukha ni Althea habang umuuto, hindi alam kung ano ang sasabihin. Ang kanyang puso ay tumitibok pa rin na parang baliw, at ang imahe ni Terence na hubad ay nag-flash sa kanyang isipan. Galit na galit si Althea. Ang bastos na ito, walang suot na damit noong nagsasanay, anong ugali ito? Wala. Kung gayon ikaw ay. Josephine ay tumingin kay Althea na may kainahinala, ngunit dahil nag-aalala siya kay Terence, mabilis siyang naglakad patungo sa silid. Mabilis na sumunod si Trixie sa kanyang likuran at pumasok sa silid ni Terence. Nang pumasok si Josephine sa silid at nakita ang eksena sa loob, nagulat din siya. Bagamat namumula ang kanyang mukha, hindi siya nag-react ng malakas gaya ng ginawa ni Althea. Kung tutuusin, siya ang kasintahan ni Terence, at kahit na hindi sila ganoon ka-close, ang sitwasyong ito ay nagpahiya kay Josephine. Hindi siya nagpanik. Si Trixie naman ay hindi sumigaw. Nagulat din siya, ngunit may sinabi siya na mas ikinagulat ni Josephine, wow, napakayaman ni Terence, honey. Magiging masaya na tayo simula ngayon. Maayos si Josephine noong una, ngunit ang mga salita ni Trixie ay nagpapula sa kanya tulad ng paglubog ng araw. Umubo siya ng awkward, Trixie, anong pinagsasabi mo? Tayo na, dahil okay na si Terence, huwag nating istorbohin ang kanyang pagsasanay. Oh, okay. Pero gusto ko pa ring makita. Trixie mumbled to herself, mapapasaya ko lang ang mga mata ko ngayon, hindi ako makakaakyat ng hindi nakapasok sa sky class. Suray-suray ang mga yabag ni Josephine, at muntik na siyang mahulog sa lupa. Kinaladkad niya si Trixie palabas ng silid na parang tumatakbo, at tumingin kay Althea na namumula pa rin. Si Josephine ay nagbigay ng isang paumanhin na tingin, pasensya na, Ate Ice Althea, hindi ko alam na magiging ganito. Wala lang. Wala akong nakita. Siyempre, hindi umamin si Althea sa kanyang nakita ang Terence na ito ay isang jinx. Walang magandang lumabas sa kanya. Pinunasan niya talaga ang sarili niyang mga mata. Nagsisinungaling si senior sister. Siguradong nakita mo na. Kung hindi, bakit ka namumula? Kung ikukumpara kay Josephine, mas pamilyar si Trixie sa Althea, at inilantad niya ang mga kasinungalingan nito ng walang pag-aalinlangan. Hindi ko nakita ng malinaw. Gustong sipay ng Althea si Trixie. Hehehehe. Hininaan ni Trixie ang kanyang boses. Siguradong nakita mo na ito ng malinaw. Kalimutan mo na ito, hindi kita papanagutin bilang may bahay. Kung hindi, makikita ka ng walang kabuluhan. Hindi napigilan ni Althea na magalit. Siya ay tinitingnan ng wala at nais na panagutin. Hindi ko man lang sinabi na papanagutin ko siya, at ngayon hindi mo na ako papanagutin. Kung gusto mo ang gawaing ito, maaari kang pumunta upang bumoto para sa rekomendasyon at buwan ng mga boto. Ang iyong suporta ay ang aking pinakamalaking pagganyak. 1657. Alam na alam ni Terence kung ano ang nangyayari sa labas, ngunit nakalusot lang siya, at hindi pa maayos ang chi sa kanyang katawan. Hindi siya makagalaw o makapagsalita, kaya hinayaan na lamang niyang lumabas at lumabas sina Althea, Josephine, at Trixie, ngunit hindi niya maipaliwanag. Napangiti lamang si Terence sa pag-uusap ng mga babae. Pagkaraan ng halos 10 minuto, sa wakas ay naituwid ni Terence ang chi sa kanyang katawan, at ang kanyang lakas ay naging matatag. Isa na siyang Earth Class early phase. Phew! Napakasarap sa pakiramdam. Tumayo si Terence at naramdaman na mas malinaw na ngayon ang kanyang pandinig, paningin, at pangunawa. Ang pakiramdam ng pagiging isang Earth Class ay ganap na naiiba mula sa pagiging isang mystic. Ito ay tulad ng isang qualitative leap. Napakasarap ng pakiramdam. Hindi niya alam kung bakit takot na takot si Boss York kay Terence, na mystic mid-phase peak medyo hindi ka panipaniwala. Kahit na ang taong ito ay takot sa kamatayan, hindi siya dapat matakot ng ganito, tama? Nadama ngayon ni Terence na ang pakikitungo sa mga master sa ilalim ng Earth Class ay parang paglalaro. Ito ay isang madaling bagay na gawin.
Kahit na 3 o 4 na Mystic Masters ang humarap sa kanya, pakiramdam ni Terence ay kakayanin niya ito ng madali. Siyempre, ito rin ay maaaring nauugnay sa sining ng practitioner. Ang sining ng Dragon Mastery ni Terence ay mas malakas, habang ang kay Boss York ay hindi. Mapait na ngumiti si Terence habang nakatingin sa mga punit na damit sa lupa. Hindi siya nagsasanay sa Jade Space sa pagkakataong ito, kaya nasira lahat ng damit niya. Sa kabutihang palad, si Terence ay naghahanda na pumunta sa Hidden House Duran sa pagkakataong ito, at mayroon siyang ilang damit sa kanyang bagahe. Kinuha niya ang kanyang telepono sa hindi kalayuan at tinawagan si Josephine. Terence. Natarante si Josephine nang makita niyang tinatawag siya ni Terence. Ikaw. Okay. Oo, ayos lang ako. Maglabas ka ng isang set ng damit sa bagahe mo at ipadala sa akin. Sirang-sira na ang damit ko. Kung nahihiya ka, maaaring dalhin ito ni Trixie. Sabi ni Terence na may mapait na ngiti. Okay. Medyo nahiya si Josephine nang maisip niya ang sitwasyon. Josephine sis, asawa ba iyon ni Terence? Anong problema niya? Tanong ni Trixie pagkatapos ibaba ni Josephine ang tawag. Oo, siya nga. Ayos lang siya. Gusto niyang padalhan siya ng mga damit. Parang sira ang damit niya. Sabi ni Josephine. Sige, iwan mo sa akin, pupuntahan ko siya at ipapadala ko sa kanya. Nagboluntaryo si Trixie na ihatid ang mga damit kay Terence bago pa man ito dalhin ni Josephine. Hehe. Magaling. Hindi nakaimik si Josephine. Kung ikukumpara kay Trixie, tila siya ay masyadong mahiyain. May katuturan ito na balitaan niyang maraming mag-asawang kaedad niya ang nagpunta na sa mga hotel, at narinig pa niya ang ilang mga lalaki at babae na nag-uusap tungkol sa pagpunta doon sa gabi pagkatapos ng kanyang mga pagsusulit. Kaya ang ganitong uri ng bagay ay dapat nakaraniwan sa pagitan ng mga mag-asawa sa mga araw na ito, ngunit si Josephine ay isang mas konserbatibong tao. Bagamat nagpa siya siyang sundan si Terence at kinilala siya sa kanyang puso, hindi pa siya handa para dito. Sa kabutihang palad, hindi siya pinilit ni Terence na nagpasaya kay Josephine. Matapos mahanap ang isa sa mga damit ni Terence, masayang inakay ni Trixie si Terence papunta sa kanyang kwarto. Terence honey, heto. Okay. Salamat. Hintayin mo na lang ako sa labas. Kinuha ni Terence ang damit at nakita ang mga mata ni Trixie na nakatitig sa kanya. Nakaramdam siya ng kaunting hiya. Hehe, nakita mo na ako. Kung hindi kita titignan, hindi ba't malaking kawalan ang mararanasan ko? At saka, ako ang iyong maliit na asawa, natatakot kang tumingin sa akin. Sabi ni Trixie. Nandito ako, para magbago ka. Sige. Walang magawang umiling si Terence habang nakatingin sa matigas na Trixie. Nasasanay na siya sa babaeng naglakas loob na magmahal at mapot. Parang noong una silang naging close, sa auction sa Yanjing City. Tinanong niya ito kung maganda ba ang pakiramdam ng kanyang dibdib, at alam ni Terence ang kanyang personalidad mula noon. Kaya naman, hindi na nagpigil si Terence sa pagkakataong ito at nagpalit ng damit sa harap ni Trixie. Wow! Ang gwapo ni Terence honey, yakapin mo. Sabi ni Trixie habang sinusubuan si Terence. Binuhat ni Terence si Trixie at umikot sa lupa, hindi man lang itinatago ang kanyang lakas. Si Trixie ay isang practitioner na ngayon, at ramdam niya ang lakas ni Terence kapag hindi niya ito sinusubukang itago. Nagtatakang tanong niya, Terence honey, nakalusot ka na sa Earth class. Ang bilis. Hehe, hindi ba mas mabilis ka? Ayon sa nakababatang kapatid mong Sky class, malapit ka nang makapasok sa Sky class, at kailangan ko ring magsikap. Sabi ni Terence. Hehe, hindi na masyadong mabilis. 2 taon na, maghihintay ka hanggang sa maging refiner ka. Ngumiti si Trixie. Hihintayin kita. Tutuperin ko ang aking pangako at magiging alchemist. Maniwala ka sa akin, ang araw na ito ay hindi masyadong malayo. Sabi ni Terence. Alam ko. Hihintayin kita. Napabuntong hininga si Trixie at tumalon pababa mula sa likuran ni Terence. Sa totoo lang, hindi naman masamang bagay ang maging tagapagmana. Kailangan mong malaman na ang tagapagmana ay isang supreme na pag-iral sa bawat sinaunang sekta.
Maraming tao ang gustong maging tagapagmana, ngunit hindi nila magagawa, may tungkulin silang gawin iyon, ngunit kapag nagawa na nila ito, masisira nila ang landas ng kalangitan, ngunit kapag nagawa na nila ito sa kalangitan. Iyan ay isang ganap na bagong kaharian, ang pangarap ng lahat ng Sky Class Masters sa mga sinaunang sekta. Kapag naabot nila ang antas na iyon ay matututo sila ng mas advanced na martial arts, mga kasanayan, at mga diskarte, at ang kanilang buhay at lakas ay tataas. Ang paghahangad ng higit na lakas ay ang pangarap at layunin ng bawat magsasaka. Hindi nagulat si Terence sa biglang pagbabago ng isip ni Trixie. Hindi siya practitioner noon, kaya naisip niya na mahirap pumili sa pagitan ng mana at panganib. Ngunit sa sandaling humakbang si Trixie sa landas ng pagsasanay, titingnan niya ang mga bagay mula sa pananaw ng isang practitioner, at ang kanyang pananaw at pag-iisip ay magiging ganap na naiiba. Hindi ba't palaging hinahabol ni Terence ang mas mataas na lakas? Sa panahong ito, para makapag-level up at makalusot, marami siyang ginawang mapanganib na bagay. Ano ang walang konstruksyon ng walang pagkasira, ano ang tungkol sa compression ng totoong chi, at ano ang mayroon sa chi gathering pill ngayon? Alin sa kanila ang hindi napuno ng hindi kilalang mga panganib? Ngunit sinubukan pa rin ito ni Terence, ito ay ang pagtugis sa mas matataas na kaharian. At si Trixie ay hindi exception ngayon, gusto niyang maging tagapagmana, at gusto niyang tumawid sa Sky Class upang ituloy ang landas ng langit. Walang hindi niya magagawa, at hindi siya pinigilan ni Terence. Sa katunayan, susuportahan niya siya. Pagkatapos sabihin ito, nag-alala si Trixie sa reaksyon ni Terence. Kung tutuusin, iba siya kay Terence. Siya ay isang tagapagmana, at ang mga kondisyon para sa pagsasanay ay kakaiba. 1658. Gayunpaman, walang kondisyon si Terence para gawin iyon, at kailangan niyang umasa sa kanyang sarili para mag-level up paunti-unti. Nag-aalala si Trixie na hindi magiging masaya si Terence kung siya ay mas malakas kaysa sa kanya, kaya ang puso niya ay nasa lalamunan niya sa buong oras. Kung ayaw ni Terence na maging tagapagmana siya, makikinig siya sa kanya ng walang pag-aalinlangan at ibibigay ang pagkakataong maipasa ang mana. Hihintayin niya si Terence na gumawa ng Ice Heart Jade Bone Pill para kay Althea at hayaan siyang maging tagapagmana. Hindi ko inaasahan na malalaman mo ito ng ganoon kabilis. Hindi ito masyadong inisip ni Terence, ngunit labis itong iniisip ni Trixie. Sa isang banda, gusto ni Terence na maging mas malakas ang kanyang babae, ngunit sa kabilang banda, may tiwala siya sa kanyang sarili. Hindi ba Sky Class lang? Siya ay nagkaroon ng Jade bilang isang trump card, at ang sining ng Dragon Mastery bilang isang makapangyarihang sinaunang sining. Paano siya matatalo sa Ice Palace? Kaya hindi nag-alala si Terence na siya ay maiwan ni Trixie. Tuwang-tuwa siya, ang paghahangad sa isang mas mataas na larangan ng martial arts ay ang sukdulang layunin ng bawat magsasaka. Ngayong tinahak mo na ang landas ng paglilinang, natural na sa iyo na magkaroon ng ideyang ito. Gayunpaman, hindi ko hahayaan na ikaw lang ang magmamana. Pipino ko ang isang Ice Heart Jade Bone Pill para sa batong Alteheritans na gagawin mo, this is you will be in the way. Kung may mangyari, siya ang sisihin. Hindi napigilan ni Trixie na matawa, Terence honey, napakasama mo, mamamatay ako sa galit kapag narinig kita. Ngunit kahit na sinabi niya iyon, napakasaya niya sa loob. Si Terence ay nagmamalasakit sa kanya, at hindi lamang niya iginagalang ang kanyang pinili, ginagarantiyahan pa niya ang kanyang kaligtasan hanggat maaari sa hinaharap. Hindi siya mamatay sa galit, mas masaya siya. Pangarap niyang magkaroon ng Icy Heart Jade Stone Pill, mahinang sabi ni Terence. Bakit siya magagalit? Totoo iyon, ngunit napakabuti sa akin ni Senior Sister. Kahit hindi mo sabihin, hindi niya ako hahayaang malagay sa panganib. Sabi ni Trixie. Tumango si Terence. Masasabi niya na si Althea ay napaka-protective kay Trixie. Lumabas ang dalawa sa silid, at mabilis na lumapit sa kanya si Josephine, nagtanong tungkol sa kanyang kapakanan. Ang Sky Class na babae naman ay inilayo ang mukha kay Terence na bahagyang namula sa mukha. Ang chi gathering pill na ito ay talagang sumabog sa aking mga damit noong ako ay sumisira. Talagang nakakatakot. Si Terence ay mukhang kinakausap niya ang kanyang sarili, ngunit talagang ipinapaliwanag niya ang awkwardness sa Althea. Ang ganitong uri ng biglaang insidente ay hindi intensyon ni Terence, ito ay isang aksidente.
Ang chi gathering pill na ito ay talagang sumabog sa aking mga damit noong ako ay sumisira. Talagang nakakatakot. Si Terence ay mukhang kinakausap niya ang kanyang sarili, ngunit talagang ipinapaliwanag niya ang awkwardness sa Althea. Ang ganitong uri ng biglaang insidente ay hindi intensyon ni Terence, ito ay isang aksidente. Dahan-dahang humikbi si Althea, ngunit lumambot ang kanyang ekspresyon matapos marinig ang paliwanag ni Terence. Ang balita tungkol sa pagkawala ng lahat ng lakas ni Terence mula sa 5 hakbang na lakas na nakakalat na pulbos ay kumalat na parang bog zone ng hangin sa mga marangal na bahay at nakatagong mga bahay, at sa sinadyang pagtulak ng Hidden House Hale, halos lahat ay alam ang tungkol dito. Gayunpaman, kahit alam ng lahat ang tungkol dito, walang nang ahas na gumawa ng gulo para kay Terence. Nang marinig ni House Turner na nalason si Terence, sinabi nila kaagad ang Hidden House Pits, ngunit ang Hidden House Pits ay, nakuha lang, at wala ng balita. Ang Hidden House Pits ay hindi tanga kung alam ito ni House Turner, paanong hindi nila. Sinadya pa nila itong malaman, at pagkatapos ng pagpupulong ng pamilya, napagpasyahan nila na si Terence ay hindi masusukat ng sentido komon, sabi pa nga nila na nawalan siya ng lakas noong nakaraan, at ngayon ay patay na si Tito Pai. Ang pangalawang pagkakataon ay mas malala, Yang at Mr. Pai ay mas malas, napatay ng Godan sa isang suntok. Kaya, kahit na nawala ng lakas si Terence, naroon pa rin si Godan, na ang sitwasyon ay hindi pa rin alam. Ito ay hindi isang matalinong pagpipilian upang gulo sa kanya sa oras na ito. At kaya, sa mungkahi ni Sean, nagpa siya ang bahay Pai na maghintay at makita. Siyempre, hindi alam ni Sean na itong si Terence ay ang Terence na nakita niya sa pagsubok. Ang tanging mga bahay na may sama ng loob kay Terence ay ang Hidden House Hale, ang Common House York, at ang Common House na si Turner. Para sa iba, ang ulo at mga disipulo ng sekta ng gininto ang orasan ay patay na o baldado, kaya natural na hindi sila pupunta para maghanap ng gulo kay Terence. Kung hindi sumipot ang Hidden House Pits, sino ang may lakas ng loob na habulin si Terence? Ang karaniwang bahay na si York, sa kabilang banda, ay labis na kinasusuklaman si Terence, ngunit kailangan nilang maghanda para sa pulong ng maharlikang bahay, wala silang oras para harapin siya. Ang pangunahing problema ay ang bahay ni York ay walang sino mang natitira, lamang si Leon at si Daryl ay nakatindig at nakalakad ng normal, at si House York ang host ng Noble House Meeting. Hindi nila kayang pumunta sa Starfield para manggulo kay Terence. Dagdag pa, binugbog lang ni Daryl si Julian Colton, at oras na para maiwasan ang pagdududa, walang paraan na pupunta siya sa Starfield. At kaya, ang pagkawala ng lakas ni Terence ay naiwang hindi maayos. Hindi mga practitioner sina Leandro at Natoy, kaya maayos sila matapos makagat at malason ng 5-step strength scattering powder. Pumunta sila sa ospital para magpalinas. Si Lord Ellen, sa kabilang banda, ay tinamaan ng 5-step strength scattering powder, ngunit hindi rin siya practitioner, kaya hindi na kailangang mag-alala si Elder Zu na malagay siya sa gulo. Si Lord Ellen ay pinalaki bilang cultivation furnace ng Hidden House Hale. Ang tinatawag na Pogan ay isang kasangkapan para sa iba na sumipsip ng chi. Narinig ng Hidden House na si Hale na ang isang makapangyarihang tao ay naglilinang ng isang masamang diskarte sa puso at nangangailangan ng maraming furnace. Perpekto ang katawan ni Lord Ellen para sa pinakamakapangyarihang fire element furnace. Kaya, para makuha ang magandang panig ng makapangyarihang taong ito, matagal na itong pinlano ng Hidden House Hale. Si Lord Ellen ay magiging chess piece ng Hidden House Hale, at sasanayin siya ni Elder Zu. Sa katunayan, bawat tagong bahay ay nagbabalak na makalapit sa mga sinaunang sekta at pamilya upang makakuha ng tulong. Nais nilang tulungan silang patatagin ang kanilang katayuan at pagbutihin din ang kanilang katayuan upang makakuha ng ilang mga benepisyo. Ito ay isang bagay na pinangarap ng mga taong ito. Bilang isang furnace, natural na hindi kailangang mag-alala si Lord Ellen na mawala ng lakas, dahil ang nilinang niya sa kanyang katawan ay hindi ang tunay na chi ng isang cultivator, ngunit kailangan niyang humanap ng paraan para pinuhin ang kanyang fire type na furnace body para maging mas dalisay. Kung hindi, malalaman ni Terence na si Lord Ellen ay isang practitioner sa sandaling makita niya siya. Imposibleng hindi niya mapansin ang problema hanggang ngayon. Tapos na ang insidente ng ganoon lang, at ang Hidden House na si Hale ay labis na nadismaya, lalo na si Boss Su, pakiramdam niya ay nasayang niya ang kanyang oras sa paglason kay Terence, at wala siyang magawa sa kanya.
1659. Sa Floating Clouds Bar, si Irving at ang iba ay nakaupo sa isang hilera, nagkakaroon ng maikling pulong. Master Bing, hindi ko ito matatanggap. Kahapon, pumunta ako sa villa ni Terence para hintayin siya, at nagkataon na may bisita ang bahay ni Terence. Hindi na itago ni Terence ang lakas niya nang lumabas siya para salubungin sila, at ayon sa nakikita ko, golden class late face peak lang siya. Totoo na kaya niyang mabawi ang kanyang lakas, ngunit iyon ang pinakamataas na magagawa niya. Kung lalampas pa siya, mawawalan siya ng lakas muli at magiging isang normal na tao. Sabi ni Elder Zhu. Sigurado ka. Kumunat ang noo ni Irving, ang kanyang puso ay tumitibok. Hindi ka ba natuklasan ni Terence? Naglabas ba siya ng kanyang lakas para ipakita sa iyo? Huwag mong sabihing sinusubukan mo kaming linlangan para kumilos. Ang mga binti ni Irving ay nabalian ni Terence ng ilang beses, at nagsimula siyang matakot kay Terence, na naging sanhi ng kanyang pagiging paranoid. Hindi kaya. Napakahusay kong mag-disguise. Nakakuha ako ng libro tungkol sa misteryosong armor noong mga unang taon ko, at pinapayagan akong itago ang aking chi kahit isang sky class ay hindi ako mahahanap. Diyan nagmula ang manual na gawing hurno ng tao si Lord Ellen. Sabi ni Elder Zhu. So ganito. Ibig mong sabihin. We'll do it on our own. Ayaw sumuko ni Irving, ngunit hindi siya nang ahas na sinabi na ni Kuya B. Kung ganito ang ginawa niya at nalaman ito ni Elder B, hindi ba siya madidismaya sa kanya? Master Bing, maaari kong tambangan si Terence sa daan. Masasabi mong hindi mo alam ang tungkol dito at ginawa ko ito ng mag-isa para makaganti sa aking kapatid. Sabi ni Elder Zhu pagkatapos ng ilang pag-iisip. Kalokohan. Sa tingin mo ba tulala ang amo ko? Sabi ni Irving sabay wave ng kamay, denying the idea. Isa ka na sa mga tao ko ngayon, at alam ng lahat iyan. Sa tingin mo ba hindi magiging big deal ang Quinten dito? Ito. Ang Zhu na ito ay mapangahas. Sumangayon si Elder Zhu. Siya ay naging tapat sa bahay ni Hale sa loob ng maraming taon, paano siya biglang gumawa ng sarili niyang mga desisyon? Hindi ba't kapareho iyon ang pagsunod sa utos ni Irving? Sa pag-iisip na iyon, si Elder Zhu ay sumabog sa malamig na pawis na plano ni Master Atea ay talagang masinsinan, kung hindi ay napasok niya ang kanyang sarili sa malaking problema. Kalimutan mo na. Agrabyado talaga ako sa pagkakataong ito. Naghanda ako ng kalahating araw na walang kabuluhan, at sa huli, walang kabuluhan ang lahat. Malungkot na sabi ni Irving. Ang tagong bahay na ito pa'y ay masyadong duwag. Ni hindi man lang sila nangangahas na kumilos. Well. Nakangiti lang ng mapait si Elder Zhu. Kung walang ginawa ang Hidden House Hale, walang gagawin ang Hidden House Pits. Dagdag pa, ang Hidden House Pits ay walang direktang salungatan kay Terence. Ito ay ilang salungatan lamang na nagmula sa bahay ni, at hindi talaga nila kinasusuklaman si Terence. Nga pala, nabalitaan ko na may mga sekta sa Jiangho na responsable sa pagpatay. Basta babayaran mo sila, maaari mong hayaan silang makitungo sa iba, tulad ng mga mamamatay tao. Totoo ba iyon? Si Irving ay isang practitioner na ngayon, at habang naglalakad siya patungo sa gitna ng bahay ni Hale, mas marami siyang nalalaman tungkol sa pugilistic na mundo. May ganyan. Kaya, Master Bing, sinasabi mo na dapat nating hilingin sa kanila na gawin ito. Tumango si Kuya Zhu. Hindi ba pwede? Hindi problema ang pera, may dala pa ako, sabi ni Irving. Hindi naman sa hindi natin kayang gawin iyon. Kaya lang, ang mga taong ito ay napakahirap pakitunguhan. Kadalasan, walang maghahanap sa kanila upang malutas ang kanilang mga problema maliban kung wala silang ibang pagpipilian. Tinatawag itong Blood-clad Yellow Spring Sect. Ang buong sekta ay nagsasanay ng mga assassin, ngunit dahil sa kakaibang katangian nito, wala kaming masyadong contact. Sabi ni Elder Zhu. Magkano ang halaga para patayin si Terence? Maaari lamang humingi ng tulong sa labas si Irving ngayon. Dahil ayaw tumulong ni House Hale, kukuha siya ng tutulong. Bueno, kailangan nating magtanong sa paligid, hindi ko alam ang mga detalye.
Sabi ni matandang Zo, kung nakapagdesisyon ka na, hihilingin ko sa isang tao na makipag-ugnayan sa kanila, ngunit may panuntunan sa sekta na ito hindi sila kailanman umaalis. Dahil narito sila para pag-usapan ang negosyong ito, hindi sila magpapabaya. Tanggapin mo man ang kanilang alok o hindi, kailangan mong magbayad sa kanila ng toll. Kung hindi man, nabalitaan kong pinatay nila ang isang employer dahil ayaw niyang magbayad ng toll. Ito rin ang dahilan kung bakit ayaw makipag-ugnayan sa kanila. Oh. Tapos tanungin mo ako kung magkano ang halaga. Hanggat hindi masyadong mapangahas, ayos lang. Sabi ni Irving sa nagngangalit na mga ngipin. Sige, Master Bing. Taken ko sila ngayon. Pagkatapos gumawa ng desisyon, pumunta si Elder Zo para makipag-ugnayan sa mga tao ng Blood-clad Yellow Spring Sect. Sa hapon, dumating ang mga taong mula sa Yellow Spring Sect. Sila ay dalawang men in black night suit, mukhang napakayabang, na para bang wala silang pakialam kay Irving, ang young master ng hidden house na si Hale. Master Bing, ang dalawang ito ay mga tagapag-ugnay ng Blood-clad Yellow Spring Sect. Pareho silang Golden Class Late Phase Peak Masters. Marahan na paalala ni Boss Zo kay Irving. Dalawang Golden Class Late Phase Peak Masters ay ganito kalakas. Napakunot ang noo ni Irving, hindi ba siya masyadong mayabang? Tila nabasa ni Elder Zo ang nasa isip ni Irving, ulong, sila lang ang point of contact. Makipag-ugnayan. Isa ba siyang Golden Class Late Phase Peak? Nalanghap ni Irving ang malamig na hangin. Kaya ang dalawang ito ay may karapatang maging mayabang. Hindi sila malakas, ngunit ang isang Golden Class Late Phase Peak ay isang maliit na karakter lamang sa sekta. Gaano kalakas ang mga puwersa sa likod nila? Ang dalawang taong ito ay may karapatang maging mayabang. Hindi nila ipinagmamalaki ang kanilang lakas, ngunit ang kapangyarihan na kanilang kinakatawan. Kayong dalawa, sa palagay ko alam mo ang aking layunin. Pangalanan ng isang presyo, magkano ang pumatay sa taong ito? Inilagay ni Irving ang isang larawan sa harap ng dalawang kontak ng itim na kamiseta. Bagamat ang dalawang ito ay may karapatang maging mayabang, hindi sila gaanong iginalang ni Irving. Siya ay isang nakatagong bahay na maharlika, isang malakas na kalaban para sa magiging pinuno ng bahay, at imposible para sa kanya na yumuko sa dalawang ito. Ano ang lakas ng taong ito? Tanong ng isa sa mga lalaking nakasuot ng itim. Golden Class Late Phase Peak, pareho sa inyo. Sabi ni Irving. Golden Class Late Phase Peak. Sumimangot ang kontak at tumingin kay Irving na may kakaibang ekspresyon. Pagkatapos ay bumaling siya kay Kuya Zo, hindi kaya ng iyong nakatagong bahay na si Hale ang isang Golden Class Late Phase Peak. Alam mo ba ang kahihinatnan ng pagsisinungaling tungkol sa iyong lakas sa amin? 1660. Kung magagawa namin ito sa aming sarili, kailangan ba naming imbitahan ka? Elder Zo, sabihin sa kanila kung ano ang nangyari. Asar na sabi ni Irving. Tumango si Boss Zo at sinabi sa dalawang kontak na nakasuot ng itim ang tungkol sa 5 hakbang na pulbos na nakakalat ng lakas ni Terence. Maikli din niyang ipinaliwanag na hindi niya ito magagawa dahil sa desisyon ng kanyang pamilya. Nakikita ko. Kung ito ay talagang isang Golden Class Late Phase Peak, maaari tayong gumawa ng isang hakbang. Ang presyo ay 10 milyon kiling sa isang Golden Class Late Phase Peak ay hindi dapat masyadong marami, tama? Pag-isipan mo, sabi ng contact. Kung hindi ka sumasang-ayon, bayaran mo lang kami ng $1 milyong bilang toll at aalis na kami. Sige, 10 milyon iyon, ngunit kailangan mong tiyakin na mapapatay mo siya. Kinagat ni Irving ang kanyang mga ngipin, kumita lang siya ng pera mula kay Sumaowang, at pinaplano niyang gamitin ito para bumuo ng real estate at magsimula ng negosyo, ngunit hindi niya inaasahan na mamigay pa siya ng 10 milyon. Ngunit sa pag-iisip sa kahihiyang idinulot ni Terence sa kanya, nagngangalit siya at tinanggap ang presyo. Kung namatay si Terence, siya ay napakasaya. Kung ang lakas na sinasabi mo ay tumutugma sa paglalarawan, natural siyang mamamatay. Kadalasan, magpapadala kami ng isang Mystic Class Late Phase Peak para pumatay ng isang Golden Class Master, siguradong patay na siya.
Gayunpaman, kung magsisinungaling ka tungkol sa iyong lakas, kailangan mong maging responsable para sa lahat ng mga pagkalugi na kaakibat nito. Sabi ng contact. Ang lakas ni Terence ay hindi problema, ngunit kailangan kong ipaalala sa inyo na mayroon siyang 2 hanggang 3 Mystic Class Masters na kasama niya. Mag-ingat kayo. Nagpatuloy si Irving Hale, mula sa pagkakaalam ko, mahina itong si Terence, ngunit may kakaiba siyang paraan sa paggawa ng mga bagay-bagay. Mas mabuting magpadala pa kayo ng ilang master. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung hindi natapos ang misyon. Huwag kang mag-alala tungkol dyan, lagi kaming 3. 3 Mystic Late Phase Peak Masters. Pagpatay ng 3 Mystic Early Phase Masters at isang Golden Late Phase Peak Master ay isang madaling gawain. Tumango ang contact in black at sinabing, "Sige, tapos na." Ini-swipe ni Irving ang kanyang card at binayaran ang contact ng 10 milyong dolyar. Nais niyang bayaran ang deposito at ang kalahati pa pagkatapos makumplito ang misyon, ngunit ang dugo-dugo na Yellow Spring Sect ay may panuntunan na ang misyon ay kailangang bayaran ng buo, kaya kailangan niyang gawin ito. Sa kabilang panig, papunta na si Terence nang magkasundo ang mga dilaw na sekta ng tagsibol na nabalot ng dugo at si Irving. Sina Terence, Trixie, Josephine, ang Durance, Queen, Melba, at ang Sect Master ay nasa 2 kotse. Ang isa ay ang Mercedes-Benz na minamaneho ni Queen nang dumating ang Sect Master, na ibinigay ng Hidden House Duran. Ang isa pa ay ang Grand Cherokee Terence na nagmaneho patungo sa Ice Palace, at sina Trixie at Josephine ay nasa loob na ngayon. Si Althea ay nasa kotse rin ni Terence, ngunit syempre, hindi siya ang nagmamaneho para kay Terence, ito ay para kay Trixie at Josephine. Si Mr. Duran, Martha, at Melba ay nakaupo sa kotse ni Queen, at ang 2 sasakyan ay nagmaneho patungo sa bayan kung saan nakatago ang pamilya Duran. Sina Terence at Queen ay parehong practitioner, at ang pagmamaneho araw at gabi ay hindi problema para sa kanila. Si Queen ay isang Sky Class, at hindi ito gaanong kinailangan, habang ang mga magulang ni Josephine at Melba ay umidlip sa kotse nang sila ay pagod. Dahil dito, ang paglalakbay na aabot sa 3 hanggang 4 na araw ay tumagal lamang ng 1 araw at 1 gabi para masakop ang kalahati. Gayunpaman, lumitaw ang 3 men in black hindi kalayuan sa sasakyan ni Terence at Queen nang dumaan sila sa isang bakanteng kalsada. Ang 3 ito ay ang mga assassin na ipinadala ng Bloodclad Yellow Spring Sect. Matagal na nilang pinag-aaralan ang ruta ni Terence. Bagamat hindi nila alam ang kanilang patutunguhan, naisip na nila ang landas na dapat nilang tahakin ayon sa direksyon na kanilang pupuntahan. Kaya naman, sa madilim at maangin na gabing ito, handa silang 3 na kumilos sa ilang nakalsadang ito. Sa totoo lang, hindi naman naging banta ang 2 sasakyan sa kanilang 3 na Mystic Late Phase Peak. Maaari nilang itumba ang mga sasakyan gamit ang kanilang chi. Halatang nandito silang 3 para manggulo, kaya inilabas nila ang lahat ng lakas nila Mystic Late Phase Peak, puno ng dominasyon. Nasa lead car si Tita Queen at siya ang unang nakadama ng totoong enerhiyang tumutulo mula sa 3 tao sa di kalayuan. Agad itong sumimangot at inihinto ang sasakyan mga 100 metro ang layo. Gamit ang intercom system ng kotse, tinanong nito si Althea, kung sino ang nasa likod ng kotse. Palace Master, may humaharang sa karwahe. 3 Mystic Late Phase Peak Practitioner. Nararamdaman ni Queen ang kanilang dalisay na enerhiya ngayon, kaya natural na mararamdaman din ito ni Terence at Althea. Ngunit, 3 Mystic Late Phase Peak Practitioner na humaharang sa boss, talagang nakakatuwa ito ng Althea. 3 Mystic Late Phase Peak. Ayaw mo bang mabuhay? Mayroong 2 Sky Class Master sa kotse, at si Terence ay isang Earth Class. Kahit na one-on-one, mananalo sila ng walang pag-aalinlangan. Ano ang sinusubukang gawin ng mga taong ito? Ito ba ay isang pagnanakaw o iba pang layunin? Huwag ilantad ang iyong pagkakakilanlan. Bumaba tayo sa sasakyan at tingnan kung sino sila at kung ano ang ginagawa nila. Sabi ni Althea kay Queen pagkatapos ng sandaling katahimikan. Oo, Palace Master. Matapos matanggap ang order ng Althea, binuksan ni Tita Queen ang pinto at lumabas ng kotse.
Hindi inaasahan ng tatlong assassin na may babaeng unang bababa. Ayon sa impormasyong nakuha nila, si Terrence ay isang master ng Golden Class Late Phase Peak, at maaaring may 2 o 3 maagang Mystic Class Masters kasama niya, ngunit hindi nila naisip na ito ay isang babae. Maagang Mystic kaya ang babaeng ito. Sino ka? Bakit ka nakaharang sa daan? Walang pakialam na tanong ni Queen. Terrence. Palabasin mo siya, kikitil ng buhay niya ang dilaw na sekta sa Tagsibol. Ang tatlo sa kanila ay hindi naglagay ng Queen sa kanilang mga mata. Malinaw na narinig ni Terrence ang lahat mula sa likod ng kotse. Ano ang sekta ng dilaw na Tagsibol na nabalot ng dugo? Hindi pa nakarinig si Terrence ng isang organisasyong tulad nito dati. Wala siyang awayan sa mga ito, bakit gusto nila ang buhay niya? Noong siya ay isang assassin sa isang misyon, nasaktan niya ang ilang organisasyon, ngunit gumamit siya ng peking pangalan noon. Ang mga taong iyon ay hindi maaaring humabol sa kanya hanggang dito, at alam nila ang kanyang pangalan. Kaya naisip ni Terrence na ito ay medyo kakaiba, hindi niya alam kung saan nanggaling ang mga taong ito, at gusto niyang bumaba sa kotse at tanungin kung sino ang nagpadala sa kanila. May nasaktan ka? Tumingin si Althea kay Terrence at mahinang sinabi. Lalabas ako at magtatanong kung ano ang nangyayari. Sky Class Girl, protektahan mo ang pangalawa at pangatlong asawa ko. Utos ni Terrence. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master. Laurelen ay isang practitioner sa sandaling makita niya siya. Imposibleng hindi niya mapansin ang problema hanggang ngayon. Tapos na ang insidente ng ganoon lang, at ang hidden house na si Hale ay labis na nadismaya, lalo na si Boss Sue, pakiramdam niya ay nasayang niya ang kanyang oras sa paglason kay Terrence, at wala siyang magawa sa kanya. 1659. Sa Floating Clouds Bar, si Irving at ang iba ay nakaupo sa isang hilera, nagkakaroon ng maikling pulong. Master Bing, hindi ko ito matatanggap. Kahapon, pumunta ako sa villa ni Terrence para hintayin siya, at nagkataon na may bisita ang bahay ni Terrence. Hindi na itago ni Terrence ang lakas niya nang lumabas siya para salubungin sila, at ayon sa nakikita ko, Golden Class Late Phase Peak lang siya. Totoo na kaya niyang mabawi ang kanyang lakas, ngunit iyon ang pinakamataas na magagawa niya. Kung lalampas pa siya, mawawalan siya ng lakas muli at magiging isang normal na tao. Sabi ni Elder Zhu. Sigurado ka. Kumunat ang noo ni Irving, ang kanyang puso ay tumitibok. Hindi ka ba natuklasan ni Terrence? Naglabas ba siya ng kanyang